Mindoro. For our first respondent, meet Ma'am Marilu. She is 52 years old and currently living here in Poblacion, San Antonio, Cavite. For my first question, how has self-understanding helped you face life challenges and make peace with yourself over time? Eh, yung unang question mo na yun, yung maraming nagdaan pagsubok, sabi ko nga, pero hindi ako nawalan ng pag-asa na kahit na gano'n yun. Una, sabi ko kasi, simula ako sa, talagang sa kanila hindi ako magtrabaho doon. Kahit na sa hindi ko kinahiya na magtrabaho. Hindi pa po kayo teacher? Oo, kasi nga, alam ko mga baka. Sinubukan ako ng sister mo, gusto mo magtrabaho ka dito, kaya nakikita mo na magtuturo. Sabi, sige po sister, okay lang po. Kasi, kaya naman po akong problema, basta ako trabaho. Hindi, yun. Hindi mga ilang taon din, siguro makalipas sa isang taon, nagkaroon ng makante. Sabi nga ni sister, o Lu, gusto mo magturo, eto, meron na kang teacher na buntis. Ito ay nagkano siya, mga isang buwan. Sige po, sabi ko, kaya na sa elementary ito nilagay. Pero para sa elementary. Kasi mga school na talaga yung tinapos ko. So ayun, okay naman. Nakayanan ko rin. Tapos mga isang taon na naman nakalipas. Although may magtuturo ka na sa high school na. Kasi hindi pa grade 9, grade 7, mga ganyan na sabi. First year, second year, third year, fourth year, ang tawag nun. Sige na, salamat po, sister. Talagang gano'n, sa una, sa kanilin ka nagsisimula, sabi ko. Kaya yun, hindi ko makalimutan kay sister. Na, sister, kaya ako yan. Sabi niya, nakaya mo yun sa elementary na sabi niya, mahirap. Sabi niya, ito, madali-dali ng disipinahin kasi mga binatag-dalaga na yan. Kasi saan ka tayo lalagay? Sa grade at third year, sabi niya. Sige po, sabi ko ganyan. Hanggang sa yun, nagtuloy-tuloy na hanggang pati yung grade 10 ay fourth year na hawakan ko. If you could give one message to the younger generation about living meaningfully with others, what would it be? Yan, marigigil ko lang sa bataan sa ngayon, lalo na. Halos yung iba kasi hindi na nakakapagtapos gawa nga ng minsan dahil nagkakaroon sa working ay nakapagbayay pag-aaral. Pero kailangan ko naman tapos yung pag-aaral. Kailangan yung pag-aaral. Kasi ito yung kayamanan na hindi mananakaw sa'yo itong education. Kahit saan ka mapunta, hindi ka mag-iiyak na ito, ako. Kaya sana kayo magtapos ng pag-aaral. Unahin yung pag-aaral. Yan ang importante sa ating education. Looking back, what do you think was the purpose of your life? Do you believe that you fulfilled it? Nag-fulfill ko na kasi kung hindi naman tapos ng pag-aaral, hindi ko ito ma-attain. Kaya sa pakiramdam ko talaga na napungan ko na. O napunit ko na yung matagal na pinapangarap ko na. At saka, nanonood ko na noon, hindi ganun. Pero ngayon, okay na. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am, for your time.